Okay po, nandito lang po tayo sa kusina pero meron tayong mga tips, maganda po tips natin. Meron pong 10 bad habits na ginagawa natin pag gising sa umaga. Yung mga bawal gawin, pwede mahilo, pwede ma-vertigo, yung iba pwede ma-high blood, pwede ma-stroke. O tingnan natin na 1 to 10. Number 1, bawal yung paggising biglang uupo. Okay? Yung biglang upo, biglang tayo, delikado. Kasi syempre, buong gabi ka nakahiga, naalimpungatan ka, pag upo mo, pwede ka ma-vertigo. Meron mga crystals yan sa loob ng tenga natin. Pag naggalaw yan bigla, iikot yan. Nako, pag naramdaman niya yung vertigo. Tapos, mula sa upo, delikado rin yung biglang tayo, lalo na sa senior. Kasi sa mga senior, ang mga ugat natin matigas na yung mga artery. So, pag tayo, magkukulang ng dugo paakyat sa utak. Medyo parang may iwan yung dugo eh. Kasi usually, pag bata ka pa, maganda pa yung artery natin eh, nagko-contract. Pag tayo nagko-contract, tuloy-tuloy ang blood supply sa utak. Pero, pansin nyo yan, yung biglang tayo, minsan nandidilim eh. So, magdidilim, pwede bumagsak ang blood pressure, delikado. So, ang tip natin, do not sit up immediately, do not stand immediately, dahan-dahan lang. Upo muna 1 minute, sipa-sipa paa, okay, bago tatayo. Dahan-dahan ang galaw. Yan ang pinaka-secret natin. Pag tumatanda, lahat ng galaw, sabi ko, dahan-dahan upo, dahan-dahan tayo, dahan-dahan ikot. Kasi mamali ka lang, mapapansin, ako, back pain na, neck pain na, may lalagutok na, mahirap na. Tumatanda kasi, sumisikip lahat ng mga muscles natin. Number 2, paggising sa umaga, bawal mag-check ng cellphone agad. Yung bagong gising ka pala, check na. Ang problema kasi, paano kung bad news? Diba? Paano kung bad news? Ang nakita mo, nakahiga ka pa, bad news. Tataas ang stress level, tataas ang heart rate mo, tataas ang blood pressure mo, pwede ka pa mag-panic attack. Okay? Kasi normally, paggising sa umaga, talagang tataas ang blood pressure. Normal yan eh. Kaya nga, karamihan ng stroke, karamihan ng heart attack nangyayari sa umaga. Yung nanay ko, nung na-stroke siya, umaga din. Kasi sa umaga talaga yung morning surge. Mapapansin nyo yan, check nyo BP nyo. Sa umaga, pagising 6 a.m. hanggang 9 a.m., yan ang pinakamataas na blood pressure usually. Kasi ang daming gagawin, ang daming stress. Tapos, nag-check ka pa agad ng phone mo, hindi maganda yon, ha? Relax. Upo muna, pag nakadahan-dahan na, tsaka mo na i-check. Number 3, hindi umiinom ng tubig sa umaga. Naku, bad habit yan. Kasi makita mo, yung unang ihi mo sa umaga, di ba, sobrang dilaw. Mapanghi, madilaw. Kasi nga buong gabi, dehydrated ka. Kulang ka sa tubig. Pag kulang ka sa tubig, lalo na sa umaga, pwede magka-urinary tract infection, pwede magka-kidney stones, yung mga toxin sa dugo, hindi maaalis. Tsaka pag maraming tubig, good for heart and brain circulation. Sabi ko, gano'ng karaming tubig? Isang araw, mga 8 hanggang 10 basong tubig, or pwedeng fluid in a day. Hindi naman kailangan talaga tubig yung 8 baso. Pwede 6 na baso yung tubig, 2 baso yung juice, o isang kape, isang juice, o yung isang baso, baka isang tasa ng sabaw, o tubig na rin yun. 8 to 10 glasses. Sa umaga, usually, dapat 1 baso, 2 baso agad. Kailangan natin yan para maalis yung mga dumi sa buong gabi. Number 4, paggising sa umaga, trabaho agad. Yan ang masama. Okay? Too much work. Yung talaga nagmamadali sa umaga. Bakit? Tulad ng sabi ko, 5 a.m. to 8 a.m., 9 a.m., mataas ang risk ng stroke. So, pwede ka ma-stroke, ma-high blood sa umaga. Number 5, hindi nag-aalmusal. Yan ang bad habit, di ba? Pasok na sa trabaho, nagda-diet ko, no? Ayaw mag-almusal. Alam naman natin, breakfast is the most important meal of the day, di ba? Yung mga nagbe-breakfast sa umaga, mas maganda performance sa school, mas maganda performance sa trabaho.
Actually, nakakapayat nga daw yung breakfast. Kasi nga, pag di ka nag-breakfast, pagdating ng 11 o'clock tanghali, sobra kang gutom. Pag sobra kang gutom sa tanghali, doon ka mapapakain ng sobrang dami. Yung kinain mo nung tanghali, parang dinoble mo na, parang nag-breakfast ka na, nagtanghalian ka pa. Number 6, bad habit is nag-breakfast nga, pero unhealthy naman yung breakfast. Baka donut lang na breakfast, o kape lang, o hilig natin, kape, pandesal. Pwede na naman kape at pandesal, kaya lang, carbohydrates and sugar lang yun eh. Kape mo, sugar. O pandesal mo, sugar pa rin. So, wala kang protina. Mas maganda sana kung may itlog, may protein, may isda, may gulay. Sabi nga, di ba, breakfast is the most important meal of the day. Pag maayos ang breakfast mo sa umaga, lalo na sa mga bata, mataas ang grade sa school. Mas nakakasagot, hindi kumukulo ang tiyan. Pati yung mga workers, mas nakakatrabaho. Number 7, very important. Stretching in the morning. Ang bad habit, ayaw mag-stretch, di ba? Pag bata ka pa, hindi ka mag-stretch, okay lang siguro, walang problema. Pero pag matanda ka na, naku, sa umaga, kailangan i-stretch mo yung kamay mo. Ako, kailangan nagaganyan-ganyan tayo. Naku, sa likod, low back, di ba? Itong mga shoulders, sikip yan buong gabi. Yung stiff neck buong gabi. Ito, stiff neck yan, no? So, marami ka talagang ini-stretch sa leeg, sa paa, sa likod, yung mga tinuturo ko sa inyo stretch. Pero tulad na sabi ko, dahan-dahan. Kasi pag binigla mo, baka ma-sprain, baka masobrahan. Hindi na kaya gawin usually yung nagagawa dati. Kung dati kaya mo mag-squat, ngayon hirap na tayo mag-squat. Diba? Magtalongko. Dati kaya mo magbuhat, ngayon hindi na kaya magbuhat. Kasi nga, humihina ang muscle pag tumatanda, dumadami yung taba, humihina ang puso, humihina ang kidney, pati yung balance humihina. Mas hilo-hilo tayo pag tumatanda. Kasi nga yung balance hindi na rin maganda. Tsaka yung mata, di ba? Yung paningin, lumalabo na rin. So, lahat yan. Kailangan natin kasi malinaw ang mata for balance eh. Pati mata lumalabo, kaya nawawala din yung balance. Stretching in the morning, good for circulation, neck pain, back pain, leg cramps. Yan, iwas tayo. Number 8, hindi iniinom yung gamot sa umaga. O, diba? Importante, huwag kakalimutan yung maintenance. Lalo na kung meron kayong vitamin sa umaga, may maintenance, tutuloy-tuloy nyo. Number 9, bad habit, hindi naghihilamos, hindi nagtutoothbrush. Siyempre, kailangan maghilamos mag-toothbrush. Pimples, infection, wrinkles, toothbrush, bad breath, tooth decay, di ba? So, kailangan yan. Hygiene yan. Number 10, bad habit, tulog ng tulog. Ayaw nang gumising, di ba? Meron po kasi tayong circadian rhythm yung katawan natin. Yung katawan natin, alam niya kailan gigising, alam niya kailan matutulog. Pag may araw na, automatic yan para tayong mga manok Pag may araw na, arawan yung mata, bababa na yung melatonin levels. Ibig sabihin, gising ka na. Gigising ka na. Tapos sa umaga din, tataas na yung cortisol natin. Automatic yan. Tataas ang stress level sa umaga, tataas ang BP, mas gising ka na, lalo na pa nagpa-araw ka, mas alert ka talaga. Oras na dumilim na, nawala na yung araw, madilim na, wala nang araw sa mata, wala nang ilaw, dyan tataas na yung melatonin. Mga 8 o'clock, 9 o'clock, tataas na yung pampaantok natin, aantokin ka na. So, sinusunod natin. Kaya pag binago nyo, yung mahirap sa mga night shift, o yung trabaho sa gabi, o yung tulog ng tulog sa umaga, nagugulo yung rhythm. Pag nagulo yung rhythm, hindi maganda sa katawan. Okay? Other tips, syempre dapat magdasal, mag-meditate sa umaga, deep breathing. Sabi nila, pag positibo ka sa umaga, pag happy ka sa morning, happy ka sa buong araw, lalo na sa mga senior. Siyempre, senior, marami depressed, di ba? Pag happy ka sa umaga, positibo ka sa unang nakita mo, mabait na tao, happy ka na buong araw.
Unang nakita mo sa Facebook, nag-social media ka, nakita mo yung kaaway mo o kinaiinggitan mo, buong araw mo sira na. Okay? Kaya uunahin mo talaga. Count your blessings, kung ano man blessings, wag magkumpara sa iba. Kaya nga, start the day right. Okay? Saan po nakatulong to? Itong mga bad habits sa pagising sa umaga. Basically kasi po talaga, pag tumatanda tayo, marami na talagang nanghihina sa katawan. Baga sa baso, parang baso. Pag may edad na, medyo may basag na konti. May lamat na. So, dapat dahan-dahan, ingatan natin yung mga galaw. Just in case, nagpulot tayo ng yumuko masyado, na sprain, konti lang ang damage. Let's say na tapilok tayo, kung nagdadahan-dahan tayo, at least hindi agad malala kasi dinahan-dahan mo. So sa lahat ng, kahit sa pagkain, 'di ba? Pag matanda na, dahan-dahan, mahirap na lumunok. 'Di ba? Dry mouth na 'yan 'di ba? Madalas na mabulunan. Kaya nga yung mga pag-upo, pagtayo, start slowly. Pag nakaarangkada ka na sa hapon, okay ka na. Tsaka ka na maglakad-lakad, tsaka ka na mag-exercise. Walking is the best exercise. So, simpleng tip lang, pero makakaiwas tayo sa maraming sakit at stroke at iba pa. Share po natin sa ating kababayan, kahit senior o hindi pa senior. God bless po.